So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge lang ba kundi Judge Jinan. Okay guys, isa-isahin na nating ubusin or tapusin tong mga to. Isa sa mga battle request, no? Isa sa mga gusto ko rin. Ayan nakukuha nyo na yung mga gusto kong mga battle Alam nyo naman na isa sa mga idol to isa sa mga idol ko, Lipcram. So isa sa mga battle sa second sight 8 at isa sa mga battle noong quarantine. So it's Lipcram versus Plasma. Shoutout P2 sa request na to. Mapapanood ko siya for the second time, and for the second time na buo pero may mga clips na kasi ako napapanood nito after ko mapanood to. So maganda, naalala ko magandang battle yung nangyari dito, may mga jokes si Lipcram at alam ko rin yung kung sino yung panalo dito. Pero yun, i-breakdown natin, tignan natin kung mako-convince ba ako na kung sino talaga yung panalo dito, no? So ayun, shoutout P2 sa pagbibigay ng Lipcram vs Plasma na review, battle review. So yun, isa sa mga gusto ko to guys. Actually gusto kong i-marathon lahat ng mga battles ni Idol Lip, pero syempre uunahin ko muna tong mga request nyo, no? Syempre yun lang. Umpisa na natin to, Lipcram vs Plasma. Hindi na ako magbibigay ng insights pa. Nakaka-excite yung panoorin yung battle na to, kaya umpisa na natin. Let's go. Nanalo ng coin to si Plasma. Pinili niya mauna si Lipcram. Pakinggan natin, tig 2 minuto dapat. Unang banat, Lipcram. Props lang. Hindi, wala. Yo! Binigay ka sa akin ni Enigma. Di ka ba binalaan na yung kalaban mo hindi basta? Ika'y alanganin sa laban. Saluhin mo ng harapan itong kaliwa ko at kanan, malamang bagsak pag tinamaan. Kahit itong Paulo Kalangan, flip-top game! Game! Simulan natin sa itsura. Yan ang pambungad ko't panargo. Tanginang ilong yan, oversize. Ang luwag sa mukha mo. Talagang grabe yung pagkaborga. Parang oily na kampana. Ganyan na ganyan ilong ng kalapate kapag sila'y tumatanda na. Balat pa lang talagang solid. Kasya logo ng uprising. At hindi pa uso COVID, yung butas meron ng social distancing. Sabi mo kay Sorhenyo, taken ka na, Putang ina. diba? Itakin kaya kita. Yung tinuro mong babae nun, hindi ka kilala. Kaya nung pinagtinginan siya ng tao, yung babae umiyak Napatakbot, napahakbang. Ang malupit nun, tangina mo, kinabukasan, nilagnat daw. Tangina, wag ka nga nananakot ng mamamayan. Piling pogi itong damulag. Kitang-kita sa video, pag turo mong ganun, ang daming babaeng nagsiilag. Kasi sino bang babae ang mag-aaksaya sa horrorcore na naka-reading glass? Kahit yung kalooban ang saya, pero yung mukha nakapiling sad. Yung forma pa, putang ina. Parang batang pamongo-mongo. Yung tipong pag sinama mo sa simbahan, puta, magpapabili ng lobo. Anong kala mo, siseryosohin kita? Mas marami akong followers sa'yo. 2015, pinalo ko na to. Hanggang ngayon, ako pa rin yung pangwalo. Kasi ayaw niya daw sa mainstream. Mananatili siya sa underground. Pero piniplease niya pa rin yung tao na laging tumingin sa underground. Marami daw ginto na nakatago. Maghukay ka lang sa underground. Nakakatawang repin mo uprising, pero laging sigaw mo underground. Kasi bitter tong si Pumba. Basag. Ang lakas nun, malakas yun. Uprising, pero Malinaw yung punto niya doon. laging tago. Maghukay ka lang sa underground. Nakakatawang repin mo uprising, pero laging sigaw mo underground. Kasi bitter tong si Pumba. Huwag mo nang itanggi yun. Kasi wala ka pa ring narating kahit ikaw na yung nagdadala ng timon. At sa tuwing tinatawag to na gory, di man lang naiinsulto to. Kasi ang alam mo lang na gory, yung kadikit ng estilo mo. Pwes gigisingin kita gory. Wala kang tumatak na liriko. Nakilala kang gory dahil sa itsura, hindi sa linyang nasa ulo mo. Unang banat, Okay, so first impression, okay. First impression sa round 1 ni Lip, hindi ganun kalakas.
hindi ganun kalakas, nagpipigil pa siya. Nagpipigil pa siya ng mga bara dito. Ano pa? Hindi siya nag-spit na mga mabibigat na linya. Para sa akin napaka-broad pa nun. Feeling ko may mga reference doon na pwedeng hindi kay Plasma tumama, parang ganun. So, yung jokes, wala tayong problema doon. Wala tayong problema sa jokes na yon. Sobrang neutral ang jokes na yun at natural. Sobrang natural ang jokes na yun at ano talaga, matatawa ka talaga sa mga ganun, no? So, yung jokes, kung jokes yung gagawin nating reference dito sa round 1 ni Lipcram, 10 puntos yun. Pero dahil nga battle rap to, kailangan nating i-balance lahat ng elements ng battle rap. So sa jokes, it's a 10 points para sa akin. Pero dahil nga medyo nagaanan ako sa sulat ni Lip dito sa round 1, nagaanan ako, wala akong na-feel na mabigat at sumapul kay Plasma. Although meron naman, pero hindi siya ganun kalakas eh. Yung maganda yung nagustuhan ko yung linya ni Lipcram na uprising ka pero panay sabi mo ng underground, no? Repin mo uprising pero panay banggit ka ng ng underground. So maganda 'yon. Pero hindi rin ganun ka-solid, no? So pambalanse lang kumbaga. So okay tong round ni Lipcram pero nakulangan ako sa mga direct punches at heavy lines, no? Yun lang. Pero tignan muna natin kung ano magiging bawi ni Plasma if maging kasing level niya yung round 1 ni Lip. Possible pwede nating itabla yon. Kung hindi naman, 'di ba? So let's see. Pakinggan natin. Matagal na akong walang duelo. Halos 7 buwan na ang nakalipas. Ngayon may expose ang Lip. Parang nagsuot ng ski mask. Ito'y warm up ko lang. Pero mag-iiwan pa rin ng mga pasak na mapaminsala. Ikaw ay babagsak sapagkat hindi ako nagbibigay ng pasang-awa. Aking mga suntok ay katumbas ng galing Wuhan na eroplano. Dahil pag lumanding siguradong magkakaroon ng kaso. Pinipilit mo pa rin maging hari ng tugma. Kahit walang sumusuporta. Kaya nung lockdown lumabas ka ng bahay baka saka... Wuhan, no? Wuhan, pag lumanding, magkakakaso. So, okay yung reference ni Plasma doon kasi ito yung time na, ito yung year na COVID, no? So, yun. Galing Wuhan, yung COVID, diba? Tapos, lumanding nagkakaso, cases, COVID cases. Okay, ganda ng reference. Ka-corona. Yun. Walang sumusuporta. Kaya nung lockdown lumabas ka ng bahay baka sakaling magka-corona. Pero sa kasamang palad, bars yun. Hindi nagkasakit nung tarantado na to. Sobrang wala mong kwenta kahit virus hindi interesado sa iyo. Ganun pa man, bagal ka pa rin ng battle, masyado na nakakaumay. Ang hindi mo alam, ito'y nakakaapekto na sa personal mong buhay. Yung anak mo na sanggol ay sobrang nabuburat na. Paano ba naman, sa tuwing umiiyak siya, nagre-rebat ka? At yung sex life nyo ng asawa mo ay mukhang malapit ng pumanaw. Kasi bago mo raw ipasok, tang-ina bigla kang nagsha-shoutout. At ang unang umusbong ang COVID-19, imbis na isipin kung ano ang gagawin, mas inuna mang isipin kung ano ang pwedeng i-rhyme sa quarantine. Ang mas masaklap, kahit anong improvement mo, hindi ka makakaupo sa trono. Ang maaalala lang nila na inambag mo ay si Nestor Asaytono. Maaalala ng imbag mo si Nestor Asaytono, ikaw at battle rap ay isang toxic na relasyon. Madali kang naloko dahil nagbuka ka lang tanga kahit sineryoso mo ng todo. Aking bagong hasang patalim, dediretso sa balat nitong miyembro ng 3GS. Magkakaroon ka ng maraming butas parang argumento ng DDS. At sinabi mo pa sa akin na sana maganda performance mo dito sa laban. Kung ganun ang usapan, pues bigyan mo ako ng magandang kamatayan. Yo, at time. Ay! Follow ang banat, Lipcram, pakinggan natin. Ano yun? Ang ganda ni. Shit, bitin yun. Dito sa laban. Kung ganun ang usapan, pues bigyan mo ako ng magandang kamatayan. Yo, at time. Tang ina. Okay na sana yung kung nag-end siya dun sa bigyan mo ako ng magandang kamatayan. Okay na sana na ender yun eh. Kaso bigla siyang nag-yo tapos at so ibig sabihin meron siyang sasabihin dun. Sayang. Ang ganda na. Malakas yung round doon ni Plasma na gustuhan ko. And para sa akin yun,
Para sa akin, mas ano pa nga yun, mas naging effective yung mga lines ni Plasma, yung mga mabibigat na linya niya. Maganda, nagustuhan ko yun. Hindi ko na ma-mention kung ano yung mga nagustuhan kong solid na linya kay Plasma, pero ang naalala ko kasi yung jokes niya no? Nagmatter yung jokes ni Plasma sa round 1, and feeling ko yung mga jokes niya doon is enough para matapalan din yung mga jokes ni Lipcram, no? Tapos yung mga mabibigat na bara din ni Lipcram kanina, sabi ko nga 'di ba, may mabigat na linya pero hindi ganoon kalakas yung impact para sa akin. Natapatan din ni Plasma yon, yung mga linya na yung galing Wuhan, pag lumanding magkakakaso. Tapos may isa pang linya si Plasma na nagustuhan ko yung jokes niya na na quarantine. Mas inisip mo pa mag-isip ng rhyme ng quarantine, 'di ba? 'Yun, maganda rin yung scheme na doon. Yung linya ni Plasma na pinipilit mo pa rin maging hari ng tugma, kaya nung lumabas ka ng bahay para kung sakaling magka-corona. Okay, double meaning 'yun to corona na, yun nga, crown tsaka corona na virus, no. So ayun, overall maganda, nagustuhan ko yung round 1 ni Plasma overall. Ito, to be honest, kung nasara lang ni Plasma ng maayos yung round 1 niya, magiging honest ako sa inyo, ibibigay ko yun kay Plasma kung nasara niya ng maayos yung round niya. Kaso hindi nangyari, no? Feeling ko bitin, feeling ko dapat meron pa siyang sasabihin, feeling ko nakalimot siya. Hindi ko alam hindi ko alam, pero ang take ko doon is hindi yun yung ender na gusto ko, no? So para sa akin sayang, kasi nakuha na niya yung attention ko at feeling ko enough yun para matalo niya yung round 1 ni Lip Pero dahil nga yung ender is isa sa mga pinaka-importante sa battle rap, 'di ba? So hindi niya natapos or hindi niya na-close ng maayos 'yan. So yung round 1 maganda naman yung pinakita ni Lipcram, pero itatabla ko yung round 1, guys. Dapat talaga Plasma yung round 1, pero niles ko ng isang puntos dahil nga hindi niya na-end ng maayos 'yon. So 9 points all sa round 1. Yan. Actually gusto ko pa rin sana ibigay kay Plasma yon, pero ayoko. Gusto ko maging fair kasi malinis naman yung performance ni Lipcram sa round 1 diba? Hindi siya nag-stutter. So gusto ko lang maging fair, so I'll give it a tie sa round 1. Round 2. Ano ang banat, Lipcram? Pakinggan natin. Wala na daw gana yung sex life namin ng asawa ko. Sa love life nga, bigo ka. Pag nakakantot to, yung titi, papakiramdaman niya yung bituka. Siya daw yung hari ng morbid style. Madalas iyabang yan ni Iho. Sa bagay, lagi kang may battle sa flip top. So, marami ka ng video. More? Anyway, okay. Ano bang espesyal sa estilo mo? Bakit big deal yung pananakot? Pinapalagim kanyang imahe at sa pagkatao niya binalot. Gusto mong tanawin kahindik-hindik upang kami mangilabot. Pero paano mo ko masisindak kung ikaw nakikitaan ko ng takot? Kasi di ko na kailangan mandukot ng bituka. Dito sa battle, kabobohan yan. Di ko na kailangan magkalat pa ng dugo para masabi na katakutan lang. Di na kailangan maging horrorcore para makakuha ng loyal fan. Pumapatay ako gamit lyrics, wala nang gimmick, paranormal lang. Ikaw, mag-stick ka sa image mo. Masyado kang seryoso, grabe ka. Kala mo talaga na may maintain niya yan kapag sa banyo tumatais siya. Wala namang masama sa kumarakter. Pero plus, bagayan mo naman. Hindi yung horror ka ng horror pero ginagawa kang katatawanan. Tangina kasi yan, horrorcore tapos title ng kanta, Wag Kang Susuko. Dineliver pa ng pasigaw. Kanta mo, Wag Kang Susuko, tapos ikaw yung bumitaw. Susuko, bumitaw. Hindi mo nag-kiss. At diba sabi mo kay Looney, walang birthday sa akin, parang saksi ni Jehovah. Ha? Kala ko ba demonyo ka't brutal? Ba't naging relihiyoso tong ugok? Para saan pa yung pagdukot mo ng bituka kung ikaw rin ay magbabalik loob? Ganyan ka katanga.
Para Okay. sa anggulo, binali yung karakter na naibigan. Gusto mong maging katindig-tindig balahibo pero wala kang paninindigan. Tangina kasi puro ka, hiwa ng ganto, hiwa ng ganyan, para kang tanga, tol, mahiya ka. Pag ako gumamit ng patalim, patarak, kaya labas mo, ay nida blanca. Hindi ka hinubog ng panahon. Higit pa doon, di ka hinasa. Panay hiwa, bukang bibig. Masabi lang na sharp tong plasma. At di ba rakista ka? At yan ang pangunahin mo na genre. Mga nagtutunog metal pero ang plastic makisama. Lahat kayo magsama-sama. Galawan ko pang Efrem Bata. Ang bawat tira ko'y pakon. Okay. Ito, habang may ads, mag-usap tayo. Yun. So far, yung pinapakita ni Lipcram, para sa akin, same ng energy at power dun sa round 1 na pinakita niya. Nag-aantay ako ng kahit isa o dalawang linya na pwedeng mag-stand out para dun sa 2 rounds na inispit na niya. Pero so far wala pa rin ako naririnig na isang solid na linya. Although nagre-react ako, no? Nagre-react ako, malakas 'yon. Naggaganon ako pero kulang 'yun. Hindi 'yun enough para mapatay mo yung isang plasma, no? So 'yun, sana naintindihan niyo 'yon. Hindi pa naman tapos pero pakinggan natin. Tratiyak na papatay ng banda. Plastic makisama. Lahat kayo magsama-sama. Galawan ko pang Efrem Bata. Ang bawat tira ko'y pakontra, tiyak na papatay ng banda. Yun. So, yun. Yun na lang pala yung natitirang lines ni Lipton. So, yun. Round 1 and 2 para sa akin same yun. Hindi ako makapag-decide doon, no? Mahirap yun. Pero feeling ko mas humina pa yung round 1 mas humina pa yung round 2 Kasi yung round 1 ni Lipcram, andun nakuha niya pa yung attention ko kasi andun yung mga jokes niya, kaya ako nga binigyan ng 9 points yun 'di ba? Pero yung round 1 kasi ni Plasma sobrang solid nun. Kung na-close niya lang talaga, it's a 10-9 sana yun. Pero yung round 1 ni Lip, okay yun. Ayun, feeling ko nga mas mahina pa tong round 2 para sa akin. No, nagkamali ako, sabi ko 'di ba kanina, same ng power tsaka energy. So feeling ko mas sumina pa yung level ni Lipcram dito, na hindi siya bumali ng estilo. Nag-focus siya sa seryoso, no, at para sa akin hindi naging ganoon ka-effective. Yan lang. Although may mga pasok na linya pero hindi ganoon kalakas yung yung impact nun. So yun, pakinggan na natin si Plasma. Ano ba Banat? Meron daw ako kanta na huwag kang susuko. Napaka-lame niya. Tangina, ang tinutukoy mo si Keija! At maliban sa flip top, marami ka na rin ibang ligang napuntahan. Lumaban ka na sa laglagan, debate, bahay katay at sunugan. Pero alay ko ilaglagan sa debate. Malaimpyernong sunugan kung umatake. Dahil dito ka sa aking teritoryo, dito ka na sa aking bahay, katay ang iyong imahe. Ito'y magiging flip-top pag baliktad ko yung pugot mong ulo para yung dugo mo ilaklak. Sa madaling salita, patay ka saan mang liga tayo magtapat. At kahit marunong ka nang maglirikalan, ang tingin ko pa rin sa'yo'y bano. Ako'y basagolerong basketball player, technical na nung simula pa lang ng laro. Ultimo sa komedya, itong si Repa walang kwenta. Kapag 2-on-2 parating dinadaig ng kakampi sa pagiging kwela. Taga-set up ka lang ng punchlines si Jonas. Ang pagpapatawa ay hindi mo talento. Ikaw ang nauuna sa duelo pero nauna pa rin napapansin ang J kaysa sa L para nagbabasa ng alpabeto. Habang ako, seryosohan pati komedya kayang-kaya kong pagsabayin. Magkaiba man ang dalawang bagay, garantisadong meron akong papaslangin. Magandang halimbawa ng isang masamang pangyayari. Nakakabit ko ang kapayapaan pag nakikipagdigmaan sa tulad mong ignorante. Malamig ang puso kapag mainit ang laban, ganyan na aking diskarte sa gera. Bawat letra ay katumbas ng kutsilyo at bala, mga linya ko ay bayoneta. Ang magpabaya ako ay malabo, malinaw na steel na utak ang ginagamit ko sa rima. Dito sa ating enkwentro, ako ang bumubuo ng iyong pagkasira. Siguradong wasak itong simpleng battle rapper sa hardcore na MC. Kahit gumalaw ang lip, walang sinabi, parang sinensor sa TV. Okay. Ewan, ano ba nangyari sa mga rounds nila dito, no? So, round 2 ito mabilisan na lang. Round 2 ni Plasma,
nagkaroon ng stutter sa performance, nagkakaroon ng pauses. So, kitang-kita yon. At syempre sa ganitong battle, although non-tournament to, pero alam nyo naman na stricto tayo sa mga ganyan. So, ililist ko yon. So, less 1 point yon. Performance, diba? Hindi ganun kalinis eh. Then, sa content, hindi ko rin masyadong nagustuhan yung timpla ng content ni ni Plasma sa round 2. So, ayun. Ang dami kong less points dito kay Plasma, and feeling ko hindi yun kasing lakas ng round 1 niya. At kung ikukumpara naman natin yung round 2s ng dalawang MCs, para sa akin mas malakas yung round 2 ni Lipcram dito. Kung titignan natin sa performance, malinis Lipcram yun. Sa content, Lipcram yun. So, it's a 8-7 para sa akin. Although humina si Lipcram sa round 2, pero grabe naman yung pagbaba ni Plasma, no? Sayang. So, 9-9 sa round 1 and 8-7 naman sa round 2. 16-17 in favor of Lipcram. Round 1 tabla, round 2 Lipcram. So, round 3. Pagyan natin. Thanks, Mike. Ang likot mo. Piling pabibo tong si Iho. Gawi ka ng gawi dun. Bakit may tao ba rito? Ang likot ang puta. Social distancing nga, di ba? Yo, napanood ko yung laban yun ni Mot. Ang lalaki ng pantalon nyo. Classic shit. Isang butas pa lang, kasya 2 paa, kaya pa mag-split. Yung tipong pag sinubukan mong palakarin, di mo sukat akalaing magpuproduce na ng hangin, hayop ka. At kung ating susukatin, di yun elephant tawagin kasi sa sobrang laki parang mamut na. At ang taas ng tingin mo sa sarili mo, no? Panay legit to sa kultura, kala mo siya lang may dedikasyon. Panay lait at pagpuna sa mga sumunod na henerasyon. Ni hindi ka nga kilala sa sinampahan mong federasyon. Panay sigaw ka ng tunay habang pinapakilala mo yung sarili mo na ampon. Ay. Plus mga pala, repin ampon. Ganun kakawak. Pinatigas na lang yung mukha mo ng salita na nauna. Yan ang laging bungad mo. Kung tutuusin, wala yan kung sino ang nauna. Nasa layo yan ang inusad mo. Panay anong natulong mo sa liga, anong dinulot kay Enigma. Kala mo siya may nadagdag. Dating kargador lang yan ng alak, ngayon kolektor na ng ambag. Bakit? Gano'n ba kalayo yung narating mo? Meron ka nga bang Tangina, seryoso na si Lipcram dito. Maganda na yung approach niya. So, pakinggan natin to. invest? Di ba asa ka lang sa magulang? Huwag kang masyadong feeling blessed. Kami mahirap na uubusan, nagtutulungan, kahit barok nag-i-ingles, pinatibay ng pinagdaanan, walang involved na kayamanan, ganun kasarap maging 3GS. O sige, magpalit kaya tayo ng sitwasyon. Makakabuo ka ba ng sarili mong kulto? Hanggang ngayon, bataan ka lang ni Enigma. Ako, binubuhat ko 2 grupo. Mula sa pagiging rapper, naging vlogger para sa'yo, nakakahiya, di ba? Nakasandal ka kasi sa kanya. Huwag mo nang itanggi pa. Sinulit ko lang binibigyan niyang spotlight para balang araw tang ina, pag may sarili na akong bumbilya, ako naman... Puta, maganda yung punto niya doon. So, hindi niya pa tinutuloy pero nagugustuhan ko na. Ito yung pinakamalakas na round ni Lipcram at nagugustuhan ko kung paano niya i-deliver yung mga lines na yon. So, kulang pa ako sa mga napapakinggan ko. Kailangan ko pa ng more power, more energy. Pero ito na yung energy, alam mo, yung papunta na doon eh. Yung hinahanap kong enerhiya at puwersa ni Lipcram papunta na doon. So, sana magtuloy-tuloy hanggang dulo. Sana di ako ma-disappoint. At ayun, malakas. Ito yung pinakamalakas. Hindi pa tapos yung round 3 ni Lipcram pero masasabi ko na ito yung pinakamalakas na round ni Lipcram. Ay liwanag sa iba. Balang araw tang ina, pag may sarili na akong bumbilya, ako naman magbibigay liwanag sa iba. At pag-usapan natin yung kultura, may itatanong lang ako, brother. Naranasan mo bang kumontes? O sumampa sa freestyle battle? Ginalugad mo ba yung street na may nagpuputukang gangster? Naranasan mo ba magsanla para sa inaasam mong title? Di ba hindi? Kaya kung usapang sinakripisyo lang naman sa pagiging artist, nahirapan din ako sa lakaran. Tila may arthritis, di ako basta nakiuso. Na parang hype beast, lahat ng laro dinaanan ko. Batang 90s, kaya sige, ikaw na yung nauna. Galing. Isa ako sa gumera, Galing. isaksak mo yan sa yung tenga. Kung naglalabas ka lang ng underground, nasaksiyan mo yung tunay na eksena. Ina, tapos. Wala na, din na kailangan mag-spit ni Plasma dito. Yun yung gusto kong ender. Ganun yung gusto kong ender. Ganun yung gusto kong
mga puntos. Lakas nun, Lip. Lakas, pinakamalakas na round sa battle na to. Bawing-bawi, no? Mas malakas pa yon sa round 2. Mas malakas pa yun sa round 1. So, hindi ko na kailangan explain yun, guys. Sobrang linaw ng statements ni Lipcram. Sobrang linaw ng writtens niya doon. Ang ganda ng pinupunto niya. Ang ganda ng gusto niyang itawid na mensahe. Gusto ko yung sinabi niya na kung naglalabas ka na ng underground, nakasaksihan mo yung tunay na gera. Wala na ako sasabihin doon. Sobrang lupit nun. So, Lipcram, it's a 10 points para sa akin. Iskoran ko na to. It's a 27 all 3 rounds ni Lip. So, si Plasma merong 9 tsaka 7, may 16. So, kailangan niya mag 10 puntos dito para at least kahit paano dumikit. Pero kahit mag 10 puntos siya dito, hindi yun enough. Pero, respect kay Plasma. Let's see. Uling banat, pakinggan natin. Yo, sa 3GS group chat, lagi daw nagsisend ng litrato ng tae itong si Tarantado. Adiri ang puta. Proud na proud ka masyado sa pagbumuka mo. Oo, tae ka, pero huwag kang umastang gangsta na may bituka nga lang. Dahil pag nakikita ka sa kalye, siguradong matatapakan ka lang. At nung laban yun ni G-Clown, hanep. Pati ako, sinubukan ko kahin nito. Pinilit bumanat ng mga brutal na linya pero walang dumanak na dugo. Hindi mo papapantayan ang aking pen game mula sa estilo hanggang sa entablado. Isang bagay lang tayo magkapareho. Sali tayo ng sali ng ahon pero hindi na nanalo. Pag ako nagbrutalan, ito'y pinag-isipan at rektahan. Asawa mo'y bubusan ng gasolina at sisilyaban siya ang ilaw ng tahanan. Yung dalawa mong anak, kakantahan ko ng nursery rhymes gamit ang aking bolo. Kakantahan ko sila, kakatayin ko ang kanilang paa, tuhod, balikat, ulo. Habang pinapanood mo bawat segundo, wala kang magagawa sa sitwasyon. Unang round pa lang na maalam ka na, kaluluwa ka na lang na yon. At yung shop mo na Urban Cali, bago ko to pasabugan, lahat ng mga binibenta mong damit, ibibigay ko ng libre kay Yang Wan. Ako ang unang huling uprising na nakatapat mo. Hindi ka nakalamang kahit konti. Ilusyon lang ang pagkapanalo mo sa up. Ikaw si Harry Roque. At sa 3GS ka nagsimula. Pero bandang 2018, lumipat ng Trans-T dahil sa pera. Kaso ang bilis ng karma. Ang dami mo agad naranasan mga problema. Swerte mo, tinanggap ka pa rin ang una mong kampo kahit na naksak ka sa likod. Kaya inaari ko na yon ang iyong mga bituka. Bayad na ang iyong utang na loob. Kailanman hindi ka nag-stand out, tila naging lumpo simula pa ng bata. Ultimo YouTube channel mo, puro mga recycled na pangmasa. Tinutulugan man ako ng karamihan, pero yung mga lihite mo sa akin sang-ayon sa aking pagkadalubhasa. Kahit mga linya kong patapon, delikado para granada. Tapos na ang iyong kabanata. Wa-epek ang iyong best shit. Nag-iwan ako ng malaking hiwa. Yun ang cleft lip. Time, flip top. Okay. May mga malalakas na linya. Ito maging honest ako ulit sa inyo. Honest review tayo palagi dito. May mga nagustuhan akong linya ni Plasma dito pero hindi niya na-maintain yung performance niya. Ang dami niyang stutters, no? Napansin niyo naman, ang dami niyang poses. Feeling ko na nakakalimot siya. So, I don't know. Pero based sa nakita kong performance, nanghinayang ako kasi andun yung mga linya. Sa round 3 ko narinig yung mga linya ni Plasma na pwedeng, alam mo yun, pwede ko masabi na pumalag yung writtens na yun. Pero dahil nga sa hindi ganun kalinis yung performance, syempre makaka-apekto yun, no? So yan, di ko na isa-isahin yung mga linya na yun, pero para sa akin sayang yun. Pero yun, naging same ng round 2 ni Plasma yung round 3 niya. So it's a 7 pa rin sa akin. Ang dami niya stutter buti sana kung isang stutter lang tapos nabawi na niya sa performance yung the rest ng round 3, pero hindi. So 23 points para kay Plasma sa round 3. Sa all 3 rounds, tapos 27 kay Lipcram. So 2 rounds para kay Lipcram sa rounds 2 and 3. Pero yung round 1, possible pwede kong ibigay yun kay Plasma. Pero itatabla ko yun, no? Tabla. Kasi hindi naging malakas yung ender ni Plasma noon. And para sa akin, isa sa mga mahalaga na parte sa round ng isang MC is yung ender, kung paano mo matapos ng maayos, no? So yun, magmamatter kasi yun diba? So yun, round 1 tabla para sa akin 9, tapos 8-7 tsaka 10-7. So yun, 27 to 24
In favor of Lipcram, round 1 tabla, round 2 and 3 Lipcram. Magiging para sa lahat yun. Flip top second side, Plasma versus Lipcram, maging pambeses para sa kanilang pareho. At ang boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Lipcram. Yo, Lipcram, yes, malinaw naman, para sa akin malinaw, pero judges tayo. Maraming salamat kay Sir Plasma, lalo na kay Sir Enigma, at sa lahat ng sumusuporta sa Flip Top. Subscribe yung Team Pinsan, pati yung Mr. Bawi na lang, bawi. Pasok nyo na lang. Shoutout sa Young Ones. Bawi na lang, bawi. Ayun, Husky, binoto ko si Lipcram. Yung round 1 nila, ang ganda ng pasok. Kaya para sa akin, patas yun. Tapos, lumamang So yun, Husky patas sa round 1. lang ng konti sa second si Lipcram. Tapos yun sa third mas maganda yung kasi yung kumbaga sa history ng hip hop, kumbaga yung hindi nasaksihan yung mga magandang vision yun. Ayun para sa akin na Lipcram. So yun, parehas kami ng vote ni Husky. Round 1 si Plasma. Para sa akin, masisirapan ko yung mga sulat na sa unang round. Tsaka mas Possible talaga kay Plasma yung round 1. Solid pa rin para sa akin yung round 1 ni Plasma. Yun, di ba sabi ko nga sa inyo, di ba, possible na yung round 1 kay Plasma yun. Kaso nga lang, para sa akin kasi, yung ender kasi talaga, pinaka-isa sa mga importante. Magmamatter at magmamatter yun. So, kaya tinabla ko yun. Malinis kasi performance ni Lip sa round 1. Kaya, yun. Yung sa 2, parang mas medyo may nagkasablay sa performance si Plasma sa 2. Kaya binigay ko kay Lipcram yung round 2. Tsaka solid din yung mga mga jokes na dyan na ayun, basta solid. Sa round 3, dito dikit lang, pero para sa akin Pwede ni Bitrom dito. Performance medyo naka-apekto yung mga parang kaunti ang parang stumble ni Plasma. Yes, mga stumbles. Siguro sa puntuhan, mas nadala ni Lipcram, yes. Totoo yun. Para sa akin. Kaya yun, 1 Plasma, 2 and 3 Lipcram. Tama. Binoto ko round 1 kay Plasma. Kasi si Lipcram nun, okay yung mga jokes niya pero medyo natapatan siya ng mga bars ni Yes, totoo yun. Plasma. Pero round 2, round 3, pasok yung mga jokes tsaka yung mga punto ni Lipcram, kaya 2-3 Lipcram. Okay, agree. Music Archive, round 1, dikit lang sana, kaso parang medyo kinapos si Sir Plasma ng bandang dulo. Tapos 2-3 Lipcram, lalo na sa round 2. Pero solid si Sir Plasma. Yeah, what's up, Buanet? Round 1, binoto ko si Sir Plasma kasi paano ako ng mga technical. Sobrang solid yung sobrang creative. Galing. Galing natin doon sa part na yun. Lakas. Though may mga malalakas din na punchline si Lipcram. Tsaka yung pero binigay ko yung round 1 na yun para kay Sir Plasma. Tapos yung round 2, binigay ko na siya kay Lip kasi napagalo niya yung humor tsaka pagiging technical. Though nagawa rin naman yun ni Sir Plasma, so mas umangat lang siya doon ng konti. Pero sobrang appreciate ko yung round 3 kasi since freestyler din ako, yung pagkakasabi niya, naranasan ko rin halos lahat yun. So parang mas malakas yung impact sa akin yung dating sa akin. Hindi ibig sabihin na mahina yung round 3 ni Sir Plasma. Sobrang lakas din yun. Siguro sa point of view ko lang mas na-appreciate ko yun. So, okay. 2-1 Lipcram. Okay, ang ganda ng explanation ng mga judges natin at agree ako doon. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Umpisa pala ng battle na to, sinabi ko sa inyo. Umpisa pala ng review ko. Sabi ko yung round 1 possible yon kay Plasma. Kung hindi niya nga na-end ng ganun lang yung round niya, sabi ko ibibigay ko yun kay Plasma, di ba? Pero dahil nga may konting hindi niya natapos na maayos yung round niya. So, syempre, respect doon sa performance ng Lipcram na malinis. Kaya tinabla ko. Although tabla yung score ko, sa round 2 may kapares pa rin tayo, no, kay Husky. So, props pa rin doon. At yung iba, ang ganda naman yung punto. At I think nasabi ko rin naman yung mga punto na gusto kong sabihin. Kaya naging kaparehas din. So, yun. Walang talo doon. So, yun lang naman. And congrats. Isa sa mga gusto ko mapanood talaga to. Pero eto, to be honest, nakulangan ako sa performance ni Lipcram dito. Kasi ina-expect ko na more bars, more jokes. Pero yun, nakulangan ako. Pero yun, alam naman natin ng strength ni Lipcram. Isa yan sa mga idolo. So yun, shoutout P2 sa pagbibigay ng chance na mapanood ulit to at ma-review at the same time. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag.
Peace out.